Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1346 hanggang 1365. Kabanata 1346. Ang sigaw na may matinding galit na nagpasindek kay Martin. Hindi na siya nakakuha ng pagkakataong lumingon at tumingin sa kausap nang maramdaman niyang may humawak sa likod ng kwelyo niya. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay itinataas sa hangin habang ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na kalabog habang nagsimulang dumaloy ang sakit sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang matipunong si Martin na tumitimbang ng mahigit 100 libra ay parang isang maliit na sisiw na sinunggaban at itinapon ni Julian palabas ng ward. Tulad ng para sa ilang malalaking tao sa labas ng silid, lahat sila ay nakatagpo ng parehong sitwasyon tulad niya. Halos 10 sila ay nakahiga, nakakalat sa koridor ng ospital sa labas ng ward. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. May darating ka, Little Dumb Asterisk sa. Inangat ni Martin ang kanyang ulo at nakita ang isang batang mukha na puno ng aura ng katigasan ng ulo. Pamilyar siya sa ganitong uri ng aura. Ang pangalawang henerasyon na may hindi pangkaraniwang mga background ay madalas na nagtataglay ng napakagandang aura na ito, kasama ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang binata na nasa kanyang harapan ay nagmumula sa isang tiyak na katigasan ng ulo na napakalaki. Dahil sa matalas na pandaman na taglay ng ikalawang henerasyon, nagawa ni Martin na pigilan ang sarili na sumabog sa oras. Kung namatay siya, wala kang makukuha sa kanya. Hindi mo ba nakita ang kalagayan niya? Sinusubukan mo pa ring bayaran siya, ngunit nagagawa mo bang makakuha ng kahit 1 sentimo mula sa kanya ngayon? Tiningnan ni Henry si Martin na para bang tulala siya at sinabing, "Ikaw, sino ka ba?" Nagngingit ang ngipin ni Monty at nagtanong habang tinitiis ang sakit at pilit na bumangon. "Sino ang one?" Napangiti ng malawak si Henry, "Malalaman mo rin, PP asterisk sa." Sa sandaling ito, humakbang na si Jasper sa ward. Nang itatapon ni Julian si Martin palabas ng ward, napansin niya ang abnormalidad ni Penelope. Lumabas siya at tinawagan agad ang nurse nang walang sinabi pa. Ang doktor at mga nurse ay dati nang pinalayas ni Martin, at wala ni isa sa kanila ang handang makipagsapalaran na mabugbog upang iligtas ang pasyente. Nang maglakad si Jasper sa gilid ng kama, nawalan na ng malay si Penelope. Penelope. Marahan na tinawag ni Jasper ang pangalan ni Penelope, ngunit hindi siya sumagot. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang doktor at mga nurse. Agad na humakbang si Jasper at hinayaan ang mga profesional na ito na gawin ang kanilang trabaho, novel drama. Hindi sila sinisisi ni Jasper sa hindi nila pagligtas sa kanya sa tamang panahon. Halata namang binigyan sila ni Martin ng babala. "Sir, pwede bang umalis na kayo? Kailangan nating iligtas ang pasyente, at maaaring kailanganin natin siyang habarin." "Ikaw ba ang kanyang kasintahan?" Napalingon ang isang doktor at tinanong si Jasper. Sinulyapan ni Jasper si Penelope, na maputing-puti at nakapikit habang nakahiga sa kama. Pagkatapos, umiling siya at sumagot, "Kaibigan niya ako, maghihintay ako sa labas." Umalis kaagad si Jasper pagkasabi niya nito. Ang kanyang presyon ng dugo ay 60, ang kanyang rate ng puso ay bumababa, at siya ay nasa pagkabigla. Magmadali, mag-inject ng 0.5 na miligramo ng adrenaline sa kanyang mga ugat, emergency ito. Ang hindi malinaw na Saturday ng galit na mga medikal na kawani sa ward ay natahimik matapos niyang marahan niyang isara ang pinto. Lumingon si Jasper at walang ekspresyon na tinitigan si Martin. Itinaas ang daliri niya para ituro ang nakasarang pinto ng ward, at sinabing, "Kagabi, sinubukan niyang magpakamatay, at naligtas lang siya. Gayunpaman, narito ka para humingi ng pera. Kung mayroon siyang pera, nagpakamatay ba siya? Kung may mangyari sa kanya ngayon, pananagutan kita." Sandaling natigilan si Martin. Hindi niya akalain na may ibang tao maliban sa isang binata na maaaring maglabas ng aura na nagpapakaba sa kanya. Ganun pa man,
Ganoon din ang ginagawa ng hindi kilalang lalaki na nauna sa kanya. Ngumisi si Martin at sinabing, "Who the F*** are you para sigawan ako? Anak, paano ka nakikialam sa ginagawa ko? Hindi ka ba natatakot mamatay?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1347. Wala akong pakialam sa'yo, pero nakikialam ako kung pinapapatay mo siya. Malamig na sabi ni Jasper. Ngumisi si Martin at sumagot, "Nakikialam ka. Kaya, maaari mong ilabas ang iyong pera at bayaran ang mga utang para sa kanya pagkatapos. Aalis ako agad dala ang pera. Sa tingin mo ba gusto kong nandito?" Sinundot ni Martin si Jasper nang makita niya ang malungkot na mga mata, at pinagalitan, "Wala ka. Kung hindi ka makabayad, bakit ka na-bluff dito?" Smack! Isang malakas at matalim na sampal iyon. Napasinghap si Martin habang umuurong ng ilang hakbang, tinatakpan ang mukha. Hinawakan ni Henry ang kanyang mga braso at nagluwa, F***, ang oily face mo dyan, nakakadiri. Habang sinasabi niya iyon, ngumiti si Henry kay Martin at sinabing, "Mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita, mag-ingat dahil baka malagay ka sa gulo, PP*** sa." Pinandilatan ni Martin si Henry at sumigaw habang tinatakpan ang mukha, "Who the F*** are you exactly?" Sa sandaling ito, pinalibutan siya ng mga lalaking dinala ni Martin, bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Jasper, Henry, at Julian. Kung hindi dahil kay Julian, na nag-iisang nagpal-ayes sa kanya, at kay Henry, na mukhang mapanganib sa kanyang sariling karapatan, inutusan na ni Martin ang kanyang mga tauhan na paghiwalayin sila. "Binabalaan ko kayo, mamamatay kayong lahat sa pananakit sa akin sa Southeast Province." Natuwa si Henry nang marinig iyon. Parang pamilyar. "Ganun ba? Gaano kahanga-hanga iyon? Natatakot ako. Tingnan natin, sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa ng iyong ama, kung ano ang ginagawa ng iyong lolo. Baka pagkatapos kong malaman iyon, manginig na ako at magmakaawa para sa buhay ko." Nakakatakot ang itsura ni Martin habang sumisigaw, "Ang pamilya Monty ng Southeast Province. Mga bata, bagamat hindi ko alam kung ano ang inyong background, hindi kayo dapat manakit ng sino man mula sa pamilya Monty. Dead meat ka. Ganoon ba kahanga-hanga ang pamilya Monty?" Malamig na tanong ni Jasper. Ang pamilya Monty ay walang kabaliwan. Nakangiti ng nakakatakot si Martin habang nakatitig kay Jasper. Ngunit ang pagdurog ng isang piraso ng she**t tulad mo ay isang piraso ng cake pa rin. Ang pamilya Monty ay pinananatiling low-key sa buong oras na ito. Wala ba kayong narinig na tatlo tungkol sa amin? Sige na, bilasan mo na at umuwi ka sa mga matatanda mo para magtanong tungkol dito. Saka mo malalaman kung gaano talaga kate-cut ang pamilya Monty. Naniniwala si Martin na magiging pareho ito sa pagkakataong ito. Nag-iisip na siya kung paano paparusahan silang tatlo. Sa pagkakaalam ko, si Conrad Monty ang pinuno ng pamilya Monty. Wala siyang anak, at ang kanyang ama ay si Stephen Monty. Parang wala kang kinalaman sa pamilya Monty. Napabalik sa realidad si Stephen sa sinabi ni Jasper. Paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya Monty? May sumagi sa isip ni Stephen pagkatapos nito, at ngumisi siya, "Mukhang hindi ka naman pipi. So, narinig mo kami sa mga matatanda mo sa bahay, ha? Ha, kung marami kang alam tungkol sa pamilya Monty, malalaman mo na may kakaiba tayong background sa Southeast Province. Sa kabila ng alam mo, naglakas loob ka pa ring saktan ako. Hayaan mo akong bigyan ka ng kaunting kailanawan sa sitwasyon. Pinsan ako ni Mr. Monty habang si Stephen Monty naman ay tiyuhin ko. Magkapatid ang lolo ko at ang lolo ni Mr. Monty." Naisip ni Martin na pagkatapos niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, pareho silang matutulala at matatakot. Gayunpaman, ang tanging narinig niya ay isang misteryosong boses na nagmumula kay Henry, novel drama. Halos related yon. Halos wala kang kinalaman sa pamilya, pero sinasabi mo na isa ka sa kanila. Napakawalan Gia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1348. Ang sinabi ni Henry ay naging dahilan ng pagkulay ng mukha ni Martin na maging madilim na pula. Siya ay nahihiya, nagalit, at nahihiya.
Ang mga nagsasalubong na emosyon na iyon ay naging sanhi ng pamumula ng kanyang mga mata dahil sa sobrang kagustuhan niyang lamunin ng buo si Henry. Mabuti. Napakahusay. Pinalitan ni Martin ang hiya sa galit. Itinuro niya sina Jasper at Henry habang sumisigaw at pinapadyak ang kanyang mga paa. No one dares to talk to me that way in Southeast Province. Mababa ang tingin mo sa mga Monty, ha? Sige, maghintay ka lang. Pagkasabi niya nun ay nilabas ni Martin ang phone niya. Nang makita ni Jasper si Martin na tumatawag para sa backup, mahinang sinabi ni Jasper, tinatawagan mo ba ang iyong mga elder? Malamig na tumawa si Martin at sinabing, natatakot ka ba? Kung lumuhad ka, humingi ng awa, yumuko ng 3 beses, at pagkatapos ay gumapang palabas dito, maaari kong isipin na patawarin ka. I mean walang kwenta kahit tawagin mo yung mga irrelevant na tao. Bakit hindi kita tulungang tawagan sila? Pagkasabi nun ni Jasper, nagdial siya ng number. Nang makita ni Martin si Jasper na tumatawag ay agad siyang nataranta. Hindi niya alam kung sino ang tumatawag ni Jasper. Nakita na lang niya si Jasper na may kausap sa telepono bago ibinato sa kanya ang telepono. Inilagay ni Martin ang telepono sa kanyang tainga na may kain na hinala. Pagkatapos, narinig niya ang isang pamilyar ngunit banyagang boses. Pamilyar siya rito dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang may-ari ng boses na ito sa tuwing pupunta siya sa family gathering sa pagtatapos ng taon. Sa bawat oras, ang may-ari ng boses ay nasa sentro ng atensyon, at lahat ay nambobola at namumutya sa kanya. Banyaga rin ito dahil 1 o 2 pagkakataon lang ni Martin na marinig ang kanyang boses sa isang taon, at palagi itong nasa pampublikong setting. Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya kwalipikadong makipag-usap kay Conrad sa isang pribadong setting. Ikaw si Martin di ba? Hindi kita maalala. Nayanig ang puso ni Martin sa unang sinabi ni Conrad sa telepono. Hindi niya inaasahan na makakausap lang ni Jasper si Conrad sa isang tawag lang. Bago pa makapagsalita si Martin, nagpatuloy si Conrad. Mula ngayon, hindi ka na Monty. Ang pahayag na ito ay naging sanhi ng pakiramdam ni Martin na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at nahulog siya sa isang napakalalim na kalaliman. Bilang pinuno ng mga Monty, may karapatan si Conrad na ganap na tanggalin ang kanyang pangalan sa talaan ng talaang kanan maliban kung tinanggihan ng mga nakatatanda sa pamilya ang ideya. Gayunpaman, alam ni Martin na walang sino man sa kanyang pamilya ang makakasakit kay Conrad dahil sa isang walang katulad niya. Sa makatuwid, ang pahayag ni Conrad ay katumbas ng pagtanggal kay Martin ng kanyang family crest na lagi niyang ipinagmamalaki. Sir. Ako. Bakit? Habang siya ay nanginginig pa rin sa pagkabigla, hindi na mamalayan ni Martin ang hanggal na tanong na ito. Dahil nasaktan mo ang isang tao na hindi ko kayang masaktan. Biglang sumabog si Conrad, na sa una ay kalmado. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob at mga bola para saktan si Jasper Lane? Ha? Sabihin mo sa akin. Panipi. Pakiramdam ni Martin ay para siyang tinamaan ng kidlat. Ang pangalang Jasper Lane ay hindi kilala sa sino mang may anumang pagkakahawig ng katayuan at reputasyon sa Southeast Province. Para sa mga Monty, ang pangalang ito ay parang bangungot din. Ang presensya ni Jasper ay naging sanhi ng paghihirap ng mga Monty ng higit sa 1 beses. Ang mga Monty ay tulad ng mga royalty sa Southeast Province, kaya hindi lamang sila dumanas ng malaking pagkalugi, ang kanilang reputasyon ay bumagsak din ng paulit-ulit, novel drama. Kung walang sapat na karanasan ang mag-asawang Monty sa pagharap sa ganitong uri ng usapin, maaaring malubha silang nagdusa sa Southeast Province. Sa ngayon, si Jasper at ang mga Monty ay nasa mapayapang magkakasamang buhay. Siyempre, alam ni Martin ang pangalan ni Jasper, ngunit hindi pa niya nakilala ng personal ang lalaki. Ilang beses pa niyang pinagpantasyahan si Jasper na todo-todo para tumaas ang posisyon niya sa pamilya. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang nakatayo siya sa harap ni Jasper, nanginginig lang si Martin sa takot. Kung gusto mong mamatay, sige. Huwag kalagkarin ang pamilya sa ganito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1349. Ang nagyayelong boses ni Conrad ang nagpabalik kay Martin sa realidad. Sir, wala akong ideya, sabi ni Martin, nabasag ang boses. Sa tingin mo ba mahalaga kung alam mo ito o hindi? Malamig na sabi ni Martin.
Nanginginig si Martin at hindi siya nakaimik. Ibalik ang telepono kay Jasper. Matapos ang utos ni Conrad, hindi nang ahas si Martin na mag-atubili. Ibinalik niya ang phone kay Jasper habang nanginginig ang dalawang kamay. Kanina, napakayabang niya, pero ngayon, parang daga na siyang mahiyain na hindi man lang naglakas loob na tingnan sa mga mata si Jasper. Sa sandaling ito, labis siyang nagsisisi. Gusto lang niyang makaalis sa nakakatakot na lugar na ito hanggat maaari. Gayunpaman, alam niyang kahit saan siya tumakbo, magiging pareho ang lahat. Tapos na ang buhay niya. Pagkatapos niyang bawiin ang kanyang telepono, nakangiting sabi ni Jasper, "Paano mo ito aasikasuhin, Mr. Monty?" Mahinahong sabi ni Conrad, "Wala akong kailangang gawin. Hindi na Monty si Martin kaya pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa kanya, Mr. Lane." "Savage," sabi ni Jasper na medyo nakangisi. Humalaklak si Conrad at sinabing, "Isa lang ito sa mga paraan na lumaki ako pagkatapos kong isaalang-alang ang iyong mga payo." Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata. Matapos ang lihim na pakikipagtulungan ni Conrad kay Jasper, naramdaman ng huli na ang kasalukuyang Conrad ay naging mas malakas kaysa sa kanya noon. Tila hindi si Conrad ang katulad niyang tao noon. "Nasa Norritos City ako ngayon. Gagawin mo ba sa akin ang karangalan na makipag-chat sa akin, Mr. Lane?" Biglang tanong ni Conrad. "Sa tingin ko wala akong maraming oras." Hindi umiiwas si Jasper kay Conrad. Oras na para sa pangunahing kaganapan sa lalong madaling panahon, at kailangan pa rin ni Jasper na bumalik at maghintay. Sa sandaling ito, si Penelope ay dinadala pa. Kaya naman, natural na walang oras o mood si Jasper para makipag-chat kay Conrad. "Kailangan ko lang ng kalahating oras. Kung abala ka ngayon, kaya kong maghintay, ayos lang. Maghihintay ako sa Bruce Splash Tea House hanggang sa magpakita ka, Mr. Lane." Parang sincere si Conrad. "Susubukan ko ang aking makakaya." Napaisip naman si Jasper at pumayag. Medyo komplikado ang relasyon niya kay Conrad ngayon. Hindi sila magkaibigan. Hindi nila niresolba ang mga hinaing sa pagitan nila, at ngayong si Conrad ay nasa panig ni Fabian, kaya't maaari na lamang silang magkaribal. Gayunpaman, hindi sila magkaaway. Nagkaroon sila ng medyo kaaya-aya na pakikipagtulungan bago ito, at ang tanging taong nag-walkout na hindi nasisiyahan ay si Prince. Naramdaman ni Jasper na si Conrad ay may lihim na motibo sa paghiling na makipagkita sa kanya, novel drama. Gayunpaman, hindi alam ni Jasper kung ano iyon dahil hindi siya Diyos at hindi niya mahuhulaan ang hinaharap. Malalaman lang niya kung pupuntahan niya si Conrad. Natulala si Martin nang makita ang titig ni Jasper. Pagkatapos, agad siyang umiling. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit siya at lumuhad sa harap ni Jasper na may biglang kumalabog. Pagkatapos, nagsimula siyang humingi ng awa habang umiiyak. "Mr. Lane, hindi ko talaga kilala kung sino ka. Naging bulag ako para kausapin ka ngayon lang. Patawarin mo sana ako. Kung alam ko kung sino ka, paano ako magkakaroon ng mga bola upang makipag-usap pabalik sa iyo?" Nadismaya si Henry nang aminin ni Martin ang pagkatalo ng buong katiyakan. Gusto pa niyang isayaw si Martin. "Gago ka, kanina ka pa ba medyo mayabang? Ipagpatuloy ang pagiging mayabang. I feel bad for bullying you when you're like this," sabi ni Henry na may salungat na tono. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1350. "Es sir, alam ko po ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako." Paanong maglalakas loob si Martin na makipagtalo muli kay Henry? Sa sandaling ito, gusto na lang niyang tumakas. Napangisi si Henry at hindi man lang nag-abalang tingnan si Martin. Hindi siya interesado sa mga mababang anak ng mayayamang pamilya. "Monty," kalmadong sabi ni Jasper at naglakad sa harap ni Martin. "Alam mo ba kung bakit karamihan sa mga pamilya ay hindi kayang manatili sa loob ng mahabang panahon?" Paano maglalakas loob si Martin na sagutin ang gayong sensitibong tanong? Nahihiya niyang ibinaba ang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. "Dahil napakaraming tao ang tulad mo." Malamig ang boses ni Jasper. Bawat nagtatag ng pamilya ay may mahusay na kasanayan at diskarte, kung hindi, hindi sila makakagawa ng pundasyon na karapat-dapat na tawaging isang pamilya. Gayunpaman, palaging may mabuti at masamang tao na umuusbong sa loob ng mga inapo. Bukod sa apelyido,
Ano ang mayroon ang mga katulad mo na ipinagmamalaki mo? Novel drama. Ang mga sinabi ni Jasper ay naging dahilan ng pag-init ng mukha ni Martin. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita pabalik. Oo, tama ka, Mr. Lane. Ang basurang tulad ko ay nasa lahat ng dako. Ang isang bulok na mansanas ay sumisira sa bar aisles. Nararapat akong mamatay, at ako ay basura. Ako ang bulok na mansanas. Nang makita ni Jasper ang nakakatakot na mukha ni Martin, umiling ito at ayaw nang magsalita pa. Ano ang kontrata mo kay Penelope? Umiling si Martin at sinabing, anong kontrata? Hindi ko alam. Walang ganyan. Penelope. No. Miss Hunt has a very pleasant collaboration with me, and our contract just ended, so I was just about to extend the contract with her. Gayunpaman, may sakit si Miss Hunt kaya sa susunod na lang natin ito pag-usapan. Nagsimulang tumawa si Henry nang marinig ang matatalinong salita ni Martin. Nakangiti rin si Jasper. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Ang paglabag sa kontrata ay isang paglabag sa kontrata. Magkano ang pera ni Penelope sa iyo? Sabihin mo at babayaran ko siya. Hindi lang ikaw, maririnig ko rin ang kabayaran ng ibang mga dealership. Pagkasabi noon ni Jasper, mariing umiling si Martin. Anong biro? Maswerte siyang nabuhay, kaya paano siya mangangahas na humingi ng pera? Halatang mali ang pagkakaintindi niya sa ibig sabihin ni Jasper. Mr. Lane, seryoso ako. Walang paglabag sa kontrata. Yung iba naman kilala ko kung sino kaya kakausapin ko. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Medyo may krisis ang kumpanya ni Miss Hunt, kaya matyaga na lang tayong maghintay. Mas mabuti kung mayroon siyang mga paninda, ngunit kung wala siya, maghihintay na lamang tayo hanggang sa araw na mayroon siya. Tumingin si Jasper kay Martin na nagmumuni-muni. Ang batang ito ay medyo matalino kapag kailangan niya. Lalong naging confident si Martin matapos siyang tingnan ni Jasper. Naisip niyang tama ang sinabi niya para mapasaya si Mr. Lane. Kung masaya si Mr. Lane, ligtas siya. Nang maisip niya ito, gumawa ng tame time na panata si Martin at nangako, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Iwanan mo ito sa akin. Isa kang mahalagang tao at marami kang bagay na dapat hawakan sa isang araw. Ang mga bagay na kailangan mong asikasuhin ay lahat ay napakahalaga. Hindi mo kailangang makilala ang mga immature na boss mula sa mga masasamang kumpanya. Ibaba mo lang ang status mo. Nangangako ako na wala nang magdudulot ng gulo. Imposibleng labagin ang kontrata, at sinisigurado kong walang magiging paglabag sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maghihintay na lang kami hanggang sa bumuti na ang pakiramdam ni Miss Hunt at ibigay sa amin ang mga paninda. Pag-uusapan natin ang mga paninda kapag gumaling na si Miss Hunt. Kasabay nito ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng ospital. Kaya naman, ayaw na ni Jasper na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Martin. Wala siyang pakialam kung gusto ni Martin ang pera o hindi. Kung ayaw ni Martin, hindi niya pipilitin ang pera sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, dahil siya ay matino, hindi siya tuturuan ni Jasper ng leksyon habang siya ay nababagabag sa maraming iba pang bagay. Lumingon si Jasper para tingnan ang doktor. Samantala, lumingon si Henry para sumigaw kay Martin, ano ka pa nakatayo dito na parang tulala? Scram! Para bang nakatanggap ng pardon si Martin. Tuwang-tuwa siya habang nakayuko, tumango, at tumakbo palayo. Doktor, kumusta siya? Tanong ni Jasper sa doktor na kakalabas lang ng kwarto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1351. Hinubad ng doktor ang kanyang maskara at sinabing, hindi naman masama, ayos lang siya. Gayunpaman, ang pasyente ay nawalan ng maraming dugo, siya ay mahina ngayon. Kung gusto mo siyang bisitahin, mangyaring limitahan ito sa 10 minuto. At, ang pasyente ay hindi maaaring maistorbo, mangyaring huwag ma-excite o pukawin siya. Tumango si Jasper at sinabing, naiintindihan ko, salamat, Doc. Bagamat hindi alam ng doktor na abala sa pagliligtas sa kanya sa ward kung ano ang nangyari sa labas, sinulyapan niya ito pagkalabas niya ng silid. Nakita niya ang paraan ng mayabang at bossy na si Martin at ang kanyang mga tauhan, tumatango at mahinhin na yumuko kay Jasper, na tila sarat. Ang mayabang na ugali ni Martin ay kaibahan sa misteryosong aura at kapangyarihan ni Jasper.
Magalang na nagsalita ang doktor. Ayos lang. Responsibilidad ko yan, mapatawad mo lang ako, may gagawin pa akong papeles. Kung bibisita ka, bilasan mo. Pagkaalis ng doktor ay sunod-sunod na lumabas ang mga nurse sa kwarto. Pumasok na si Jasper sa kwarto. Bahagyang tumatagos ang puro amoy ng sanitizer sa ward. Lumapit si Jasper sa gilid ng ward bed, nakita niyang mahinang nakatitig sa kanya si Penelope. Pasensya na, walang ideya si Jasper kung bakit ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay ang dalawang salitang iyon matapos makita si Penelope. Namula agad ang mga mata ni Penelope, at mahinang nagsalita, "Ako dapat ang humingi ng tawad." "Martin, nandito pa ba sila?" "Wala na sila." Umupo si Jasper. "Ang susunod na dapat mong gawin ay bumawi. Huwag mong isipin ang mga bagay na ito, hindi na sila darating para sa iyo." Nabulunan si Penelope at sinabing, "Hindi ko naisip na ikaw na naman ang tutulong sa akin." Sabi ng doktor dapat kalmado ka. Ito ay isang piraso lamang ng cake. Sandaling nag-isip si Jasper, at sinabing, "Magpagaling ka at maghintay hanggang gumaling ka. Kung naghahanap ka ng trabaho matutulungan kitang makakuha nito, kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong negosyo at pamahalaan ang iyong kumpanya, tutulong ako na makipag-ugnayan sa mga channel ng negosyo. May isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ko, Abilon. Nakatuon ang kumpanya sa platform ng e-commerce. Medyo maganda ang takbo nito ngayon, maganda rin ang future prospects ng kumpanya. Tutulong ako para makontak sila. Maaari mong ipamahagi ang iyong mga stock sa platform ng e-commerce, pinakamahusay na pumunta sa hinaharap." Napakagatlabi si Penelope, at sumagot ng hindi nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa paksa ni Jasper, "Alam ko na ang tungkol sa bagay ng aking nakababatang kapatid, pasensya na. Walang kinalaman sa iyo, novel drama." Nakita ni Jasper na bumigat ang talukap ng mata ni Penelope, alam niyang gumagana ang anesthesia. Tumayo siya at sinabing, "Matulog ka na, aalis na ako. Bibisita ulit ako kapag libre ko." Tumalikod si Jasper at naglakad papunta sa pinto habang sinasabi iyon. Biglang nagmula sa likuran ang boses ni Penelope. Ako." Lumingon si Jasper, ngumiti kay Penelope, at sinabing, "Magkaibigan tayo." Napatitig si Penelope kay Jasper, sa wakas, tumango ito na may luhang mga mata. Sa kalaunan, ang iba pang kalahati ng pangungusap ay naiwang hindi nasabi. Bad mood si Jasper pagkalabas niya ng ward. "Punta tayo sa Bruce Splash Tea House." Biglang pumasok sa isip niya na hinihintay pa rin siya ni Conrad. Tumingin si Jasper sa oras, may oras pa para makipag-usap sa isang pagkain. Para makilala si Conrad, tanong ni Henry. "Oo." Tumango si Jasper. "Hoy, ang batang iyon, medyo sikat siya sa Harbor City." Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Henry, medyo madilim ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang prelude para masuntok ang isang tao. "Naprovoke ka ba niya?" Nagulat si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1352. Alam mo bang nagbukas si Fabian ng isang marangyang nightclub na tinatawag na Empire Meet sa Harbor City? Wika ni Henry sa inis na tono. "Oo, akala ko kanina pa." Curious na tanong ni Jasper. Humph. Ngumuso si Henry sa isang misteryosong paraan, pagkatapos ay nagpatuloy, "Siguradong kanina pa, ngunit pagkatapos pumunta doon si Conrad, naging deputy siya ng Empire Meet, at nagdudulot siya ng maraming gulo sa Harbor City. Ngayon ay lumalakas ang impluwensya ng Empire Meet, lahat ng ito ay dahil kay Conrad. Hindi na kailangang sabihin, ito ay wala sa aking negosyo, ngunit ang B**** na ito ay lumikha ng isang bagay na tinatawag na nangungunang 10 Grandmaster ng Harbor City. Bagamat sinabi nila sa iba na nakabatay ito sa rangkang ng miyembro ng club, alam ng lahat na sinusubukan niyang itatag ang awtoridad ng Empire Meet. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong tulad namin na hindi sumali sa Empire Meet ay magiging mga tagalabas. Mayroon ding isang serye ng mga aksyon. Pagkatapos ng lahat, ang layunin nila ay palakasin ang katanyagan at katayuan ng mga sumali sa Empire Meet, at upang pahinin ang mga hindi sumali. Narinig ito ni Jasper at sinabing, "Ito ay isang magandang hakbang. Ang henerasyon mo ay nasa 20s na.
Ang mga medyo nakatatanda ay nasa edad 30s, na isang kritikal na panahon para sa kanila habang sinisimulan na nilang kunin ang negosyo ng kanilang pamilya. Mahirap makita ang mga kahihinatnan ngayon, ngunit maghintay hanggang 10 o 20 taon mamaya. Pagkatapos ng henerasyong ito ang pumalit, magkakaroon ng napakaraming mapagkukunan para sa Empire Myth, novel drama. Isipin mo, sa 10, 6 o 7 sa mga ulo ng pamilya ang miyembro ng Empire Myth sa Harbor City. Kahit na ang 4 na pinakamayayamang pamilya ay hindi mangangahas na maliitin sila. Sabay dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Henry. Well, ayos lang. Napagtanto mo na ang problema ngayon, ibig sabihin, marami kang napabuti. Nakangiting bati ni Jasper. Medyo napahiya si Henry, at sumagot, ipinaalala sa akin ng kapatid ko ang tungkol dito noong tinawagan niya ako noong huling beses na iniuwi ako sa bahay. Naging abala ba siya nitong mga araw? Naalala ni Jasper na tinawagan niya si Anna noong nakaraang araw ngunit tinapos niya ang pag-uusap. Huwag mo nang banggitin, she's planning to open a workshop in a foreign country. She's been terribly busy, magiging free na siya pagkatapos nito. Malapit na ang kaarawan niya, huwag mong kalimutan iyon. Paalala ni Henry sa kanya. Naalala ni Jasper ang mga nakaraang pag-uusap nila ni Anna, parang may pinapahiwatig siya. Hindi niya maiwasang ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala, nakuha ko na. Ang Bruce Splash Tea House ay may pinakamahusay na kalidad ng tsaa sa Norritos City, ngunit nanatili itong mababang profile. Ang may-ari ay hindi kailanman naglagay ng anumang patalastas na parang whatever will be, ang estilo ng pamamahala nito sa negosyo. Kung hindi dahil sa mga tea ceremony experts, walang makakaalam na may ganitong lugar. First time ni Jasper dito. Ang Bruce Splash Tea House ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, kaya ito ay isang tahimik na lugar. Isa itong eksenang naglalakad kasama ang mga anino ng kawayan sa looban. Mr. Lane, nasa private room na si Mr. Monty naghihintay sa iyo, please follow me. Isa itong babaeng may kaakit-akit na figure, nakasuot ng maputlang kulay asol na cheongsam, malumanay na nagsasalita. Magkasamang naglakad sina Jasper at Henry patungo sa pribadong silid, sumunod sa likuran niya. Si Julian naman, nanatili siya sa labas at naghihintay sa kanila. Sok, matalino naman ang boss dito. Habang naglalakad sa tabi ni Jasper, nagsalita si Henry habang nakatitig sa nanginginig na baywang at nadambong ng babae na nangunguna sa unahan. Tingnan mo itong figure. Sok, I wonder kung saan niya nakita. Ayon, nagsisimula na akong magkagusto dito. Nagtataka ako kung mayroong anumang club membership na magagamit dito. Biglang lumingon ang babae sa harapan, binigyan si Henry ng isang kaakit-akit na ngiti, at sinabing, Young Master Lo, ako si Adele, na namamahala sa Bruce Splash Tea House. Saglit na nagulat si Henry at nakaramdam ng awkward. Ang maliit na tea house na ito ay para sa isang grupo ng mga tao na mahilig sa seremonya ng tsaa, hindi ito partikular na kumikita. Maaaring bumisita ng mas madalas si Young Master Lo kung gusto mo dito. Tungkol naman sa member system, wala kami dito. Oo, gagawin ko, madalas akong bibisita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1353. Si Henry ang dalubhasa sa mga dalubhasa sa pagpapakatanga sa mga nightclub, at natawa siya pagkatapos niyang marinig ang sagot niya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Jasper na nasa tabi niya, at sinabing, mukhang maraming alam ang aming lady boss na si Adele. Mula sa Southeast Province hanggang sa mainland, iilan lamang ang makakakilala kay Henry. Gayunpaman, hindi karaniwan na inilantad niya ang pagkakakilanlan ni Henry nang magsalita ito. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Adele at sinabing, kahit na walang gaanong customer dito sa Bruce Splash Tea House, pero tontoneladang impormasyon ang nakalap dito. Naririnig ko ang tungkol sa Young Master Lo paminsan-minsan, at iyon ang alam kong hitsura ng Young Master Lo. Hindi ko alam na lumaki ako sa ganitong kasikatan. Natuwa naman si Henry. Nambobola pa siya ni Adele. Ang Young Master Lo ay isang mabait at may talento, at syempre, maakit ka ng pansin saan ka man pumunta. Hahaha, nagsisimula na akong magkagusto sa'yo. Isang malakas na tawa ang binigay ni Henry, novel drama. Bahagyang nanliit si Jasper, nakatingin kay Henry at Adele na nag-uusap at nagtatawanan habang naglalakad.
Tila nambobola ni Adele si Henry, ngunit may ilang naglalabasang impormasyon mula sa loob. Ang isang bagay na maaaring kumpirmahin ni Jasper ay, ang Bruce Splash Tea House, at ang lady boss na si Adele ay hindi kasing simple ng kanilang hitsura. May kinalaman ba siya kay Conrad? Inisip ni Jasper ang tanong na iyon, at nagtanong na parang hindi sinasadya, regular customer ba si Mr. Monty dito? Hindi naman. Tumawa si Adele, lumingon ang maningning niyang mga mata kay Jasper, nakakamangha. Mr. Masyadong busy sina Monty at Mr. Lane, mukhang walang bakanteng oras para bisitahin nila ang tea house ko ng ganoon kadalas. Kung nagustuhan ni Mr. Lane dito, you're always welcome. Tumango si Jasper at ngumiti. Oo naman. Dinala silang dalawa ni Adele sa isang private room, nagdahilan na maghanda ng tsaa saka umalis. Nagniningning ang mga mata ni Henry habang pinagmamasdan ang magandang figure ni Adele na naglalakad palayo sa likuran. Ito ay isang magandang lugar. Paano si Jill? Sagot ni Jasper. Sinaman ng tingin ni Henry si Jasper. Pwede bang pareho sila? Si Adele, ang pinakamagandang wildflower, ganyan ang tawag namin sa Harbor City. Kita mo, ang dalawang bulaklak ay mahalaga para sa isang tao, isang wildflower at isang hardin na bulaklak. Wala akong mahanap na ibang tao maliban kay Adele na magiging partikular na wildflower. Hindi ito kakayanin ng mga normal na tao. Umiling si Jasper habang tinutulak ang entrance door ng box. Ito ay hindi malaki, isang maliit na may pakpak na istruktura ng silid, ang mga dekorasyon, at mga kasangkapan ay ang pseudo-classical na estilo. Pinaramdam nito sa mga tao na parang lumipat sila sa guest room ng ilang sinaunang courtyard house pagkatapos pumasok. Ang mga materyales na ginamit para sa bawat piraso ng muebles ay maluho. Ang lahat ng mga ito ay ginawa mula sa mabangong rosewood. Ito ay ginagamit bilang isang material para sa malalaking lugar sa mga kasangkapan, na isang bagay na hindi maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng sapat na pera. Ang maliit na silid ay natatakpan ng halimuyak ng kahoy, at ang manipis na butil ng insenso na kumukulot, ay nagpapahinga sa kanila. Nakaupo si Conrad sa tabi ng isang bilog na mesa, nagsasalin ng tsaa. Nang makita niya ang dalawa, ngumiti siya at tumayo. Umabot ang mga kamay niya at iminuwestra ang dalawang upuan sa tapat niya, at sinabing, Mr. Lane and Mr. Lo, please take a seat. The moment Henry saw Conrad, hinatak niya agad ang isang mahabang mukha. Gayunpaman, hindi siya nawala sa galit dahil nandoon din si Jasper. Sa halip, ngumuso siya at umupo. Sabay upo ni Jasper at sumulyap kay Conrad, ngumiti, at sinabing, gaano kalibre si Mr. Monty, nagkakaroon ng oras para tangkilikin ang isang tasa ng tsaa dito. Well, too bad hindi ko alam na ganito pala kagandang lugar dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1354. Nakikinig sa sinabi ni Jasper, saka ngumiti si Conrad. Ako ay isang ordinaryong tao lamang, at ang mga katanji tanging libangan tulad ng pagtikim ng tsaa ay hindi bagay sa akin. Ito ang paboritong puntahan ng aking ama, hindi nagtagal ay nalaman ko ang lugar na ito. Ang lady boss na si Adele ay isang sopistikadong babae, at gayon din ang kanyang katayuan sa lipunan. Kaya naman ang kanyang Bruce Splash Tea House ang pinakamagandang lugar para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Hindi pangkaraniwang katayuan sa lipunan. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata. Habang ang ekspresyon ng mukha niya ay walang nakikitang pagbabago. Ano ang bagay na iniimbitahan ako ni Mr. Monty dito upang pag-usapan? Tumawa si Conrad at sinabing, gusto kong bumuo ng United Front kasama ka, Mr. Lane. Not to mention na gulat si Henry, maging si Jasper ay napataas ang kilay matapos marinig ang sinabi nito. Hindi naman sana pumayag si Fabian dito, diba? Tumawa si Conrad at sinabing, hindi ba maaaring maitago sa kanya ang mga bagay na hindi niya sinang-ayunan? Give me a reason, malamig na sagot ni Jasper. Wala namang libreng tanghalian, may dahilan ka para gawin ito. Itigil ang pagbibigay ng maling dahilan, gusto kong makinig sa katotohanan. Dagdag ni Jasper. Walang ekspresyong nagsalita si Conrad. A few months ago, I talked to my father. Sinabi niya sa akin na tumagal ng higit sa 20 taon para sa pamilya Monty upang kumita ng kanilang kapalaran, na nagsimula sa aking lolo.
Sa loob ng 20 taon, dahil sa kakaunting pagkakataon, iisa lang ang dahilan na nagpatibay sa pamilya Monty. Hindi inilagay ng aking lolo ang lahat ng kanyang mga itlog sa isang basket noong gumawa siya ng mahahalagang desisyon noong nakaraang pagkakataon. Napangisi si Henry nang marinig iyon, novel drama. Kalokohan, mukhang maganda pero hindi ba ang pagiging fence-sitter? Hindi nawalan ng gana si Conrad, sa halip, tumanggo siya at same time na sumagot, oo nga. Bagamat laging itinatapon ang mga nag-aalaga sa bakod, hindi mo maitatanggi na kahit na nakatayo ka sa kaliwa o kanang bahagi ng dingding, kailangan mong umiral ang bakod na iyon. Kung hindi, sino ang muling magtatayo ng pader na iyon pagkatapos na bumagsak ang pader? Ang mga nanalo ay hinahamak na gawin ang mga ganoong bagay, kaya ito ang dahilan kung bakit umiiral ang mga bakod. Kalmadong sagot ni Jasper, Mister. Parang may ibang nakalimutan si Monty. Kailangan lang namin ni Fabian ng matatag na kakampi sa laban ng buhay at kamatayan. Siyempre, ang karakter na ito ay maaaring isa sa mga tapat na tagapaglingkod ni Fabian. Hindi mahalaga kung kakampi siya o attendant. Natatakot ako na kapag nagdadalawang isip ang nangangalaga sa bakod, siya ang unang mamamatay. Malumanay na sagot ni Conrad, Mr. Lane, siguro dapat nating baguhin ang ating mga pananaw patungkol sa usaping ito. Mukhang sigurado ka na sisigat ako ng oo. Tumawa si Jasper. Itinaas ni Conrad ang kanyang kamay para magbuhos ng tsaa sa mga tasa at personal na inihain sina Jasper at Henry ng tig-isang tasa ng tsaa sa isang mapagpakumbabang paraan. Nang ihain ang tsaa sa harap ni Henry, napangiti si Conrad. Mr. Lo, hindi mo ako kailangang kamuhian. Working with Mr. Atticus, maraming bagay ang kailangan kong gawin sa ganoong posisyon. Kung hindi, wala akong silbi sa kanya. Alam mo kung paano kumilos si Mr. Atticus, kung hindi ko ipinakita kung gaano ako kapakipakinabang sa kanya, mawawalan ako ng swerte. Magaling kang magsalita, ngumisi si Henry, hindi pa rin masaya ang mukha. Bumalik si Conrad sa kanyang upuan, tumingin kay Jasper, at sinabing, sigurado ako dahil walang dahilan para tanggihan ni Mr. Lane ang isang taong nagtatrabaho sa tabi ni Mr. Atticus na isang especially iyan na nakakakuha ng unang impormasyon mula sa karapatan ni Mr. Atticus. Paano ko malalaman na hindi ito ang plano ni Fabian? Tanong ni Jasper. Ang ekspresyon ng mukha ni Conrad, pagkatapos ay sumagot siya, nakipagtambalan na si Fabian kay Mr. Welch at Mr. Morrison ni Softwin mula sa Lehman Investment Bank. Tatlo sa kanila ang pinagsama at nakolekta ng hindi bababa sa $1.2 billion at nagpaplanong likidahin ang lahat ng iyong mga stock sa Dow Jones Index. At pinaplano nilang gawin ito. Itinaas ni Conrad ang kanyang kamay at sumulyap sa kanyang relo, pagkatapos ay sinabing, 5 oras mamaya nang magbukas ang US Dow Jones Index stock market. Tumingin si Conrad kay Jasper, at nagpatuloy, pinapatunayan ba nito ang aking sinseridad? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Henry nang marinig ang mga katagang ito, saka siya lumingon at tumingin kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1355. Gayunpaman, si Henry man o si Conrad, pareho silang napatingin kay Jasper na kalmado na parang tubig. Oo, tumanggo si Jasper at sumagot. Sabi ni Conrad, ito ang core ng ginagawa ngayon ni Fabian. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang balita. Nagpa siya akong makipag-ugnayan sa iyo kapag nalaman ko ang tungkol dito. Dahilan? Tanong ni Jasper. Umiling si Conrad at sinabing, ang mga dahilan kung bakit nakipagtulungan si Fabian sa Softwin Investment at Lehman Investment Bank, isa sa mga ito ay upang labanan ka, ngunit hindi ko pa alam ang isa na siyang tunay na sikreto. As for the reason that you asked for, ganun pa rin. Si Fabian, parang hindi masyadong matalas, pero hindi ako sigurado kung mananalo ka rin, kaya pastahan ako sa magkabilang panig. Sumagot si Jasper, nang isipin ng buong mundo na baliw ako sa pamumuhunan sa US stocks, narito ka sa pag-iisip na may pagkakataon para manalo ako. Hindi ka nila nilero laban, hindi nila alam kung gaano ka nakakatakot. Si Conrad ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti, at sinabing, ngunit naramdaman ko iyon, kahit na lahat ng tao sa labas ay baliw, alam kong hindi kayo.
Hindi ko alam na naglarawan ako ng ganoong imahe sa iyong puso. Tumawa si Jasper. Kung kaya ko, itataboy kita ng walang pag-aalinlangan kapag nahulog ka, pero hindi ako ang magpapabagsak sa'yo. Ibig sabihin kapag hindi ako nahulog, kakampi ka sa akin. Sinubukan ni Jasper na malaman ito. May ganyan, novel drama. Ngumiti si Conrad at sumagot. Deal, dahan-daang binigkas ni Jasper ang salita. Nakangiti si Conrad habang itinaas niya ang kanyang tasa, at sinabing, kung gayon ay ipagdiwang natin ng maaga ang ating pagsasama, mag-toast tayo sa ating tasa ng tsaa. Kumalabit, iyon ay ang matalim na tugtog ng mga mamahaling tasa ng porselana na magkadikit. Pagkaubos ng tsaa, tumayo si Jasper at nagsalita. Paumanhin, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong bumalik kaagad sa Harbor City, sagot ni Conrad. Biglang lumingon si Jasper nang makarating siya sa pinto, at tinanong si Conrad, yung perang ipinuhunan ni Fabian, may bahagi ka ba? Sandali siyang tinitigan ni Conrad at umiling. Hindi, ngunit kapag natalo ka, lahat ng nasa Southeast Province ay magiging akin. Naniniwala ka dyan? Natuwa naman si Jasper. 80% ng kanyang mga ari-arian ay nasa Southeast Province, hindi inaasahan na umabot si Fabian na gumawa ng ganoong deklarasyon. Nagkibit balikat si Conrad at sinabing, hindi. Kawili-wili, natutuwa akong wala kang bahagi ng perang iyon. Bilang regalo sa bago kong partner, I suggest you start short selling now. Better be quick, there'll be no chances left kung may late ka. Umalis si Jasper kasama si Henry pagkasabi ng mga katagang iyon. Sa kahon, bahagyang napataas ang kilay ni Conrad at napaisip ng malalim sa sinabi sa kanya ni Jasper. Alam niyang madiskarteng nagplano si Jasper sa lahat ng kanyang gagawin, pagkatapos ay gagawin niya ang bawat galaw niya ng may kumpiyansa. Gayunpaman, tiyak na hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang tiwala ni Jasper sa pagkakataong ito. Sa nakikita niya, kahit si Fabian, Layman, o Soft Queen, wala silang halaga sa kanya, parang hindi nila kayang saktan si Jasper. Isang mahinang buntong hininga si Conrad, at bamulong, Jasper, saan mo nakuha ang kumpiyansa na iyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1356. Aalis na agad, Mr. Lane at Young Master Lo. Hindi pa nakakalayo ang dalawa sa private room, galing sa likuran ang boses ni Adele. Tumayo si Jasper at tumalikod, ngumiti kay Adele, at sinabing, kailangan na nating umalis, may gagawin pa. Lady Boss Adele, may maitutulong ba ako? Napangiti ng mahina si Adele at umiling. Wala naman, pero Mr. Lane, tawagin mo na lang ako kay Adele. I wouldn't dare to address myself as a lady boss in front of you. Not to mention na parang old-fashioned ang tawag sa ganyan. Tumawa si Jasper. Sure, papansinin ko yan. Mag-iingat ka Mr. Lane, bumisita ka dito madalas, malumanay na wika ni Adele, novel drama. Gagawin ko. Tumanggaw si Jasper. Ngumisi si Henry at sinabing, madalas din akong darating. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Adele at sumagot, ang galing. Ako mismo ang magtitimpla ng tsaa para sa inyong dalawa sa susunod na nandito ka ulit. Hoy, parang wala na akong ganang umalis. Nag-evil grin si Henry. Tumawa si Adele. Isang karangalan na nagustuhan ito ni Young Master Lo dito, ngunit hindi sapat ang aking tea house para makapagbigay ng matutuluyan, sapat lang para magkaroon ng tsaa rito. Tara na. Nagsalita si Jasper bago nakuha ni Henry ang pagkakataong manligaw muli kay Adele. Si Adele ay isang mapanlinlang na tao, ang kanyang background ay hindi alam na misteryoso din. Hindi binalak ni Jasper na makipag-usap sa kanya ng labis, hanggang sa nalaman niya ang kanyang background. Isang malumanay at mahinang ngiti si Adele habang pinapanood silang mawala sa dulo ng aisle. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Conrad. Miss Adele, alis na ako. Si Conrad ay nagpakita ng malaking paggalang kay Adele. Tumanggaw si Adele at ngumiti. Mag-iingat ka, Mr. Monty. May pumasok sa isip ni Conrad at nagtanong siya, Miss Adele, tinatawag ka na ng mga tao sa pangalan mo, pero walang nakakaalam ng family name mo. Narinig ko mula sa isang kaibigan na ang pangalan ng pamilya ni Miss Adele ay Browns, mula sa Swallow Capital sa North, totoo ba iyon? Nakangiti pa rin si Adele at sumagot, sa totoo lang,
Ang family name ko ay Browns, pero wala itong kinalaman sa Bruce Splash Tea House. Ako lang ang may-ari nitong tea house. Pinigilan ni Conrad ang hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso, tumango, at sinabing, naiintindihan ko, Miss Adele. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Sa pagbabalik, tumingin si Henry kay Jasper at nagtanong, nagtitiwala ka ba sa kanya? Hindi siya nagsisinungaling, sagot ni Jasper. Ito ay hindi tungkol sa pagtitiwala sa kanya, ito ay isang mutual benefit partnership, kaya bakit hindi? Hindi masaya si Henry. Binibigyan niya ako ng kakaibang pakiramdam. Para bang hindi siya ang taong nakilala ko noong nakaraan. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, sa pag-uusapan kung gaano siya kalaki, siya ang may pinakamalaking pagbabago sa mga taong nakilala ko. Hoy, natatakot ka ba? Tumawa si Henry. Umiling si Jasper, at sumagot, hindi naman, I have my ways of dealing with him. Mukhang dapat nating i-review ang identity niya, baka mabigla tayo ng lalaking ito. Pagkarating ni Jasper sa kanyang bahay, tinawagan ni Jake ang kanyang telepono. Mr. Lane, magbubukas na ang US stock market sa loob ng ilang oras, wala pang $500 million ang hawak natin. Pupunta kami sa pagpuksa kung ang Dow Jones Index ay tumaas ng higit sa 10 puntos. Sagot ni Jasper, alam ko, hintayin mo lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1357. Hininaan ni Jake ang boses at sinabing, Mr. Lane, hindi pabor sa amin ang mga chismis. Kung may mali, kailangan nating magbayad ng hindi bababa sa $1 bilyong bilang deposito para sa mabigat na stock na ito na nagkakahalaga ng 2.5 bilyon. Natatakot ka ba? Tumawa si Jasper. Pilit na ngumiti si Jake at nagsalita ng tapat, medyo kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Si Jasper na kakapasok lang sa kanyang opisina ay tumangala sa orasan na nakasabit sa dingding, at sinabing, 3 oras bago magbukas ang palengke, at makikita natin kung sino ang mananalo. Ang mga oras ng pangangalakal ng US market stock ay magbubukas mula 9:30 AM hanggang 4 PM, bawat araw ng kalakalan ng hindi nagsasara sa pagitan. Gayunpaman, naganap ang insidenteng iyon noong 8:40 AM, kaya mangyayari ito ng wala pang 2 oras. Gabi na noon sa Summerland. Hiniling ni Jasper sa kanyang mga tauhan na kumuha siya ng telebisyon na may satellite receiver sa opisinang ito. Mapapanood niya ang US live broadcast sa lugar na ito. Pagkatapos ayusin ang channel, inihagis ni Jasper ang isang bote ng inumin kay Henry, umupo, at sinabing, hintayin natin ito. Hindi nakapagpigil si Henry, at nagtanong, nanonood ka pa rin ng balita? May breaking news ba ngayon? Isa na makakaimpluwensya sa stock market. Tinitigan ni Jasper ang news anchor na live broadcasting, at mahinahong sumagot ng, oo, dapat meron. Pinigilan ni Henry ang udyok na humingi ng higit pang mga sagot at matiyagang naghintay. Ang mga bagay ay umabot na hanggang dito, magpahinga ka lang at maghintay. Malayo sa Harbor City, sa loob ng opisina ng chairman ng Lowe's Corporation, mahinang nagsalita si Zachary sa kanyang assistant na mukhang nag-aalala. Ngunit Mr. Lowe, hindi sinasang-ayunan ng ilang shareholder na naglalabas ka ng mga pondo para kay Jasper. Kahapon, ang Dow Jones Index ay nagsara sa 11,650 puntos, kung ito ay umakyat sa 11,660 puntos at pataas, may panganib na ang mga stock ni Jasper ay ganap na maliquidate, ito ay magiging isang malaking banta sa ating kapital. Napatingin si Zachary sa kanya ng diretso sa mukha nang marinig ang kanyang katulong. Ikaw ba si Mr. Lowe o ako? Isang salita mula kay Zachary at sa katulong ay takot na takot, iniyuko niya kaagad ang kanyang ulo, at sinabing, I'm sorry Mr. Lowe, hindi ko dapat kinwestiyon ang desisyon mo. Sumagot si Zachary na bahagyang dumidilim ang mukha, the Lowe's Corporation belongs to the Lowe family, ang shares na hawak ng mga shareholders na iyon ay wala pang 10% nito, kung may opinyon man sila, hilingin sa kanila na kausapin ako. Naglabas ako ng 7 bilyong kapital, sino ang tumututol? Sino ang karapat-dapat na tumutol? I'm sorry, Mr. Lowe. Umalis ka na at gawin mo ang iyong trabaho. Oo, sir. Sa Harbor City,
Kumukulot ang makapal at mabangong usok ng tabako, si Fabian ay tumatawa ng malakas kasama si Morrison. Mr. Si Morrison, ang aking ama, at ang iyong ama, si G. Robin ay mabubuting kaibigan para sa gayong A. Mahabang panahon. Ilang beses akong nakadinner kasama si Mr. Robin, pero hindi ko akalain na magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo sa halip na sa kanya. Kinalikot ni Mr. Morrison ang tabako sa kanyang mga kamay at ngumiti. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng parehong mga layunin, pinag-usapan namin ang parehong mga paksa. Naniniwala ang Wall Street sa pagtutulungan ng magkakasama, sa tingin ko ay magiging mabuting magkasosyo kami ni Mr. Atticus. Malakas na tinapik ni Fabian ang balikat ni Morrison at tumawa. 3 oras pa bago magbukas ang market, nagkalat na kami ng chismis na tatapakan namin si Jasper hanggang sa mamatay kapag nagbukas na ang market ngayon. Ngunit walang nakakaalam na nailagay na namin ang aming mga pondo dito, kapag nagbukas ang merkado, si Jasper ay patay na. 2.5 billion US dollars, napakalaking halaga. Kung mas mataas ang halaga, mas mabilis na mamamatay si Jasper. Pagbukas nito, nagtataka ako sa kahangahangang ekspresyon ng mukha ni Jasper nang mapagtanto niyang nakaayos na ang lahat kagabi. Natuwa si Morrison. Sayang, malayo si Mr. Welch sa sunrise, hindi siya makakapagdiwang kasama natin. Napangiti si Fabian. Nagkibit balikat si Morrison at sinabing, marahil naghihintay din siya na magbukas din ang stock market. Hindi mabilang na mga tao, organisasyon at kapital, ang tahimik na naghihintay. Sa sandaling bumukas ang index ng stock market, ito ay isang sandali ng pag-crack ng lupa at pagbagsak ng langit, novel drama. Isang malaking digmaan ang malapit ng sumiklab. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1358, lumipas ang oras habang naghihintay sila. Akala ng lahat ngayon ay isa lamang ordinaryong araw. Walang mag-aakalang ang gayong ordinaryong araw ay maisusulat sa kasaysayan. Si Tommy ay isang backpack traveler. Noong taong 2001, ang tanging dala niya ay ang kanyang backpack sa paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang mga damit at camping tent, ilang electronic device sa kanyang backpack, at isang portable DV camera. Iyon lang ang mga gamit na nakuha niya. Nabuhay si Tommy sa pamamagitan ng pag-record ng mga magagandang tanawin at ng kanyang mga kwento sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa buong mundo gamit ang kanyang DV camera at ini-upload ito sa internet. Ngayon, dumating si Tommy sa World Trade Center. Ito ang palatandaan ng New York City sa US, hindi lamang ito ang pagmamalaki ng bansa, ito ay isa sa mga icon na kumakatawan sa World's Economy Center. Nakatayo si Tommy sa ibabaw ng isa pang skyscraper na nasa tapat nito, nakaharap sa camera, ang Twin Towers ng World Trade Center ay nakatayo sa likuran niya. Hello everyone, ako ito, ang dati mong kaibigan na si Tommy. Ako ay kasalukuyang nasa New York City, isa sa pinakadakilang at pinakamodernong lungsod sa planetang ito. Sa likod ko, iyon ang sikat na Twin Towers ng World Trade Center, ang pagmamalaki ng New York City at ang lakas ng US, novel drama. Abala si Tommy sa pagpapakilala sa building sa likod niya. Bago ay upload ang video, kakailanganin niyang i-edit ang video pagkatapos niyang mag-record. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagre-record, biglang narinig ni Tommy na ang mga turista sa tabi niya ay nataranta at nagsisigawan ng malakas. Nagulat si Tommy, lumingon siya at nakita niya ang isang bagay na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Isang sasakyang panghimpapawid ang lumitaw sa kalangitan, ito ay sumisid sa mga ulap. Mabilis ang takbo ng sasakyang panghimpapawid, noong una ay isang maliit na itim na anino, pagkatapos ay sa isang kisap mata, ito ay sapat na malinaw upang makita ang balangkas nito. Sa sandaling ito, hindi napagtanto ng lahat ng mga saksi kung gaano ito kaseryoso, kasama si Tommy. Naramdaman ni Tommy na may mali sa unang pagkakataon. Bakit lumilipad ang eroplanong ito sa mababang altitude? Maliban sa backpacking, siya ay isang mahilig sa sasakyang panghimpapawid. Bagamat hindi siya isang profesional na flyer, alam niya na sa New York City, kung saan naruroon ang matataas na gusali, ang mga ruta ng paglipad sa buong airspace ay lubos na pinaghihigpitan. Malinaw na ang sasakyang panghimpapawid ay lumilipad ng mas mababa kaysa sa taas na kinakailangan. Para sa ilang kakaibang dahilan,
Tumutok si Tommy sa sasakyang panghimpapawid gamit ang kanyang DV camera. Kasabay nito, sumigaw siya sa kagamitan sa pag-record ng boses, at sinabing, "Mga kaibigan, tingnan ninyo ang aking nakikita." Isang sasakyang panghimpapawid na lumilipad ng mababa. Ito ay higit sa 10 segundo pagkatapos lumitaw ang sasakyang panghimpapawid. Patuloy itong lumipad sa mababang antas na may tumaas na bilis, ang sasakyang panghimpapawid ay naging mas malinaw at mas malaki sa kanilang mga mata. O Diyos ko, ang eroplanong ito ay lumilipad ng napakababa. Delikado, kitang-kita ko pa ang mga bintana at emblazoned na disenyo sa eroplano, ito ay isang US aircraft. O Diyos, lumilipad ito patungo sa Twin Towers, ano ang nangyayari? Habang papalapit ang distansya, mas malakas ang impact na lumilipad sa buong throttle. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga saksi kabilang si Tommy ang nakarinig ng umaatungal na makina ng eroplano na papalapit. Kasabay ng huni ng mga makina, hindi rin bumagal o lumipad ang sasakyang panghimpapawid. Sa hindi mabilang na mga tao na tulala at hindi makapaniwalang mga tingin, bumagsak ito sa isa sa Twin Towers. Boom! Isang malakas na dagandong na may napakalakas na pagsabog, na sinundan ng malakas na panginginig ng lupa na parang may lindol. Ang hindi nakikitang epekto mula sa pagbagsak sa tore ay kumalat, si Tom ay nahulog at napaupo sa sahig, ang DV camera ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Tommy ang DV at tinuon ang nabasag na tore na para bang naposes siya kahit na naramdaman niya ang pagkiliti nito sa kanyang anit na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1359. Sa sandaling ito, may malalakas na pagsabog na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at ang nakakakilabot na hiyawan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga tao ay dumadaloy sa mga lansangan, tumatakas. Kung titingnan mula sa itaas, ito ay parang mga langgam na tumatakas para sa kanilang buhay matapos ang kanilang pugad ay napukaw, hindi mabilang na mga tao ang tumakas. Novel drama. Sa taas, may umuusok na usok mula sa tore ng Trade Center, isang nagniningas na pulang bowl ang apoy ang agad na sumabog sa lugar ng pagbagsak. Umaagos ang mga gamulong ulap ng usok, na tinakpan ang mas matataas na palapag ng tore, hindi alam kung ilang tao ang nasawi sa isang segundo nang hindi alam ang nangyari. Ang pinakakalunos-lunos na nangyari ay nang ang ilan sa mga nakaligtas na nakulong sa matataas na palapag ng tore ay nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay sa usok, habang ang ilan ay nagbukas ng mga bintana, sinubukang tumalon sa gusali, ngunit ito ay isang skyscraper na may taas na daan-daang metro, ganap na naputol ang kanilang daan palabas. Diyos ko, she asterisk T. Malakas na sigaw ni Tommy na halos mawalan na siya ng boses, dahilan ng pamamaos ng boses niya. Anong nangyari? May gyera ba? Ang buong lungsod ay nagulo, ang mga sirena ng mga makina ng bumbero ay humahagulgol mula sa bawat sulok ng lungsod. Nakita ng mga tao sa New York City ang balahibo ng itim na usok na umuusok mula sa tore, na tinatakpan ang kalangitan sa sandaling iyan gat nila ang kanilang mga ulo mula sa bawat direksyon. Biglang-bigla, parang binalot ng kakilakilabot na takot sa apocalypse ang New York City. Nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao na parang manok na walang ulo, naghahanap ng masisilungan. Bago ito nangyari, hindi akalain ng US nation na ang pagiging residente ng pinakamalakas na bansa sa mundo ay balang araw ay babagsakan ng ganitong nakakatakot na trauma. May mga sunod-sunod na pagsabog at panginginig ng lupa, sa wakas ay napagtanto ni Tommy na delikado para sa kanya ang manatili doon. Nakita pa niya ang isang manggagawa sa opisina na tumalon mula sa bintana mula sa Twin Towers, daan-daang metro sa itaas, at nawala sa itim na usok at nagniningas na apoy. Ramdam niya ang pagyanig ng lupa na parang hindi naligtas ang skyscraper na kinatatayuan niya. Muli ay narinig ni Tommy ang isa pang pamilyar na tunog ng humuhuni, itinaas niya ang kanyang ulo, at ang isa pang sasakyang panghimpapawid ay dumating na sumisid mula sa kalangitan sa itaas, na tumagos sa mga ulap. Nanlamig si Tommy sa kilabot sa sandaling iyon. May isa pa. Panipi. Napasigaw si Tommy sa takot na para bang nakita niya ang mukha ng demonyo. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo. Pagkaraan ng ilang minuto, boom! Ang pangalawang eroplano ay bumagsak sa pangalawang tore.
Ang dalawang pag-crash ay tumama sa ika-6 na palapag sa loob ng Twin Tower na lubusang nawasak mula sa loob hanggang sa labas. Ang pagsabog ay kumitil ng daan-daang buhay sa isang segundo. Ang pinaka-nakakatakot ay ang resulta, ang sunog, at usok na naging sanhi ng pagkamatay at ang bilang ng mga nasugatan ay tumaas. Tumatakbo palayo sa gusali, si Tommy ay nakulong sa mga tumatakas na mga tao. Bigla siyang nakarinig ng dagandong na tila ba nalaglag ang langit. Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kahindek-hindek na eksena ng ika-12 palapag ng Twin Towers, World Trade Center ay bumagsak sa kanyang mga mag-aaral. Nanginginig si Tommy, halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, at wala nang mas kakilakilabot pa sa nangyari sa harapan niya sa sandaling ito. Ang US ay napapahamak na. Ungol ni Tommy, wala siyang ideya na, sa parehong oras, may ikatlong sasakyang panghimpapawid na bumagsak sa isa pang gusali. Narito ang base militar ng US. Ang Pentagon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1360. Tatlong malalakas na bagsak ang nagpasindek sa buong mundo. Bago ito nangyari, hindi akalain ng US nation na magkakaroon ng kahindek-hindek na pag-atake ng terorista sa lupain ng US. Walang kahit isang putok ng baril noong digmaang pandaigdig, ngunit pagkatapos ng bagong milenyo, ang New York City at ang kabisera ng US ay nagdusa mula sa pinakamasamang pag-atake ng terorista na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo, novel drama. Ang resulta ng pagsabog ay mabilis na kumalat sa buong mundo sa bilis ng liwanag. May mga bahagyang ngunit komplikadong pagbabago na nangyayari sa buong mundo sa isang segundo. Walang alam si Jasper ngunit binibigyan siya ni Henry ng nakakamatay na titig. Ikaw, D** man ikaw. F** sick, what the hell? Tao ka ba o multo? Hindi makapaniwalang tumingin si Henry kay Jasper, napabuntong hininga ito at bahagyang natakot. Hindi niya napigilan ang sarili na matakot. Sa sandaling ito, sa screen ng telebisyon sa silid, ito ay isang imahe ng isang reporter na may hawak na mikropono na nakatayo sa harap ng mga labi ng Twin Towers, na nag-uulat tungkol sa insidenteng ito sa live na stream ng balita. Ito ay isang piraso ng emergency na balita na kakapasok lang 4 na minuto ang nakalipas. Kahit na si Henry ay isang rich kid, siya ay mula sa pamilya ng lokong tutuusin. Kahit na ang kalikasan ng pamilya ng bata ay nagnenegosyo, kahit papaano ay konektado pa rin sila sa politika. Nakuha ni Henry ang political mindset na iyon pagkatapos ng maraming taon ng pagpapalaki ng kanyang pamilya. Nang makita niya ang apocalyptic scene sa kanyang sariling mga mata, alam niya kung ano ang seryosong resulta ng insidente na ay dudulot kaagad. Walang alinlangan na maghihiganti ang US matapos ma-provoke, kahit sino pa ang utak, walang sino man sa mga bansa sa mundong ito ang makakayanan ang kanilang galit. Hindi mapakali si Henry sa mga bagay na iyon, at least naiintindihan niya na sasabog na ang US stock market. Habang umuunlad ang ebolusyon ng globalisasyon, ang mga ekonomiya, politika, at militar ay nauugnay sa bawat modernong bansa. Ang pag-atake ng terorista sa US ay magdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya sa bansa. Sa agarang resulta, ang stock market ang unang maaapektuhan. Ang stock market ay sinadya upang mapahamak. Pinaplano mo ito. Akala ng lahat ay baliw ka hanggang sa nangyari ito. Ikaw, paano mo nalaman na mangyayari ito? May kinalaman ka ba sa utak ng pangyayaring ito? Tanong ni Henry mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kalokohan. Umiikot-ikot ngayon ang mood ni Jasper. Sa nakaraang buhay, isa siya sa hindi mabilang na mga nakamasid, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang saksi. Kahit na siya ay naglalaro lamang ng mga laro ng diskarte sa stock market, ito ay itinuturing na nakikilahok sa mahalagang bagay na ito sa kasaysayan. Ang kaba at kaba na naramdaman niya noon ay tuluyang nawala sa sandaling ito. Kahit nabigyan pa ako ng 10 buhay, hindi ko pa rin isasama ang sarili ko dito. Diretso ang sagot ni Jasper. Alam ni Jasper na delikado ang mundong ito. Sa lahat ng oras na ito ay pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kontrolin ang lahat ng kailangan at nais niyang gawin sa loob ng sektor ng ekonomiya. Hanggang sa paglalaro ng mga larong pampulitika sa mga bansa, walang salamat, hindi interesado si Mr. Lane doon. Pag-atake sa US, si Mr. Lane ay hindi galit. Kung gayon, paano mo malalaman na mangyayari ito? Nagulat na tanong ni Henry.
Kung hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata, hindi paniniwalaan iyon ni Henry. Hindi niya maiwasang maghinala nang makita ang nangyari. I can only tell you that, something happens for a reason in this world. Kung saan may dahilan, may kahihinatnan. Ito ay magiging pareho sa kabaligtaran. May dahilan siguro kung bakit nangyari ito ngayon, ito ay dahil sa lahat ng ginawa nila noon. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol dito, iminumungkahi kung magsimula ka sa mga patakaran na ipinatupad ng US sa mga bansa sa gitnang silangan 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos mo lang makita ang lahat, at pag-isipan mo, malalaman mo. Kailangang magkaroon ng rebelyon kapag namumuhay sa ilalim ng mga nakababahalang patakaran at pagsasamantala ng mga mapang api. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1361. Imposibleng lumaban sila sa Estados Unidos sa lokal na digmaan. Sa isang welga, walang matitira, at mawawasak ang kanilang tinubuang bayan. Sa makatuwiran na pinuntirya nila ang teritoryo ng Estados Unidos. Hindi masyadong nagsalita si Jasper tungkol dito. Napaisip siya saglit, saka siya tumayo. Sige, sapat na sa entertainment, oras na para tingnan ang ating magagandang ani. Isang kahilingan sa video call ang tumunog ng malakas pagkatapos. Tinanggap ni Jasper ang tawag, at, gaya ng inaasahan niya, si Jake iyon. Sa screen, tuwang-tuwa si Jake hanggang sa namula ang mukha. Mr. Lane, hindi ka maniniwala. Diyos ko, nagkaroon ng banggaan ng eroplano sa World Trade Center at Pentagon sa United States. 2 minuto pa bago magbukas ang stock market. Maganda ang mood ni Jasper, at sumagot, alam ko, ito na ang pinakahihintay nating pagkakataon. Mabilis na ihanda ang lahat, wala tayong gagawin, hintayin mo na lang na mabayaran. Yes, sir. Tuwang-tuwa si Jake na hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Bago ito, karamihan sa mga mangangalakal sa pangkat ni Jasper ay pessimistic sa kanyang mga aksyon noong panahong iyon. Bilang isa sa mga nangungunang pangkat ng pangangalakal ng Harbor City, ang kanilang profesionalismo ay walang kapintasan. Kahit sino sa kanila ay alam sana ang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya, kaya ang katotohanan na hinulaan ni Jasper na ang stock market ng Estados Unidos ay bababa ng husto ay hindi kapanipaniwala gaya ng pag-aanunsyo na ang mga dayuhan ay sasalakayin ang Earth sa susunod na araw. Ngunit, nangyari ito sa harap ng kanilang mga mata. Nang matanggap nila ang balita tungkol sa nangyari sa New York City ng United States, ang unang pumasok sa isip nila ay takot. Tao ba o multo ang amo nila? Paano niya ito nahuhulaan? Novel drama. Gayunpaman, walang oras na mag-isip ng masyadong rush dahil malapit nang magbukas ang stock market. Ang bawat isa ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Pinlano nila ang mga diskarte sa pag-deploy sa loob ng kalahating buwan at nakaipon ng kabuuang $2.5 billion. Magkano ang kaya nilang makuha sa pagkakataong ito? Iyon ay mga numero na hindi kailanman naisip ng sinuman. Nagbibilang hanggang sa magbukas ang palengke, sa Harbor City sa tahanan ni Atticus. Umupo si Fabian sa sofa, walang ekspresyon ang mukha. Gayunpaman, nakikita ng sinuman na siya ay nabalisa dahil sa bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nasa harapan niya ang galit na si Morrison. F***. Si Morrison ay nagmumura na may baluktot na ekspresyon ng mukha, tulad ng isang kahindek-hindek na demonyo. Paano ito posible? Mamamatay na si Jasper, tapos nangyari ito. Hindi ka panipaniwala. Tinutulungan ba ng Diyos si Jasper? Isang buong kargada ng pagmumura ang pumapasok sa nerbiyos ni Fabian. Tama na. Isang malakas na sigaw ang nagpatigil kay Morrison. Huminga ng malalim si Fabian, kinalma ang sarili, at kinausap si Morrison, paumanhin sa pagiging masungit, ngunit hindi na mababago ang anumang pagsigaw ngayon. Ano ngayon? Tanong ni Morrison at kinagat ang ngipin, pinipigilan ang galit. Ano man ang sitwasyon, medyo nabawi ang kumpiyansa ni Morrison nang makita niya ang pagiging mahinahon ni Fabian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1362. Mayroong 2 bagay na kailangan nating gawin ngayon. Una, makipag-ugnayan sa lahat ng mga koneksyon na mayroon ka sa Estados Unidos, alamin kung gaano kalubha ang resulta ng insidenteng ito. Pangalawa,
hihilingin ko sa aking mga tauhan na maglagay ng stop loss order upang limitahan ang aming mga pagkatalo hanggat maaari. Bahagyang natuyo si Fabian nang tumigil siya sa pagsasalita. Isinantabi niya ang kanyang kaba at galit, ngunit ngayon ay bigla silang bumalik na may kasamang paghihiganti. Lahat ng aming mga pondo ay namuhunan sa mga hedge na order na tumakbo laban kay Jasper. Natural lang na bumagsak ang index ng stock market dahil may malaking nangyari doon. Ang magagawa natin ngayon ay ibenta ito, at ibenta hanggat kaya natin. Hindi namin kayang mawala ang ganoong kalaking pera. Ang mukha ni Morrison ay nagkaroon ng malagim na ekspresyon nang maalala niya ang nakapipinsalang halaga ng mga pondong ipinuhunan niya sa stock market. Tumawag ako, ngunit hindi ako makalusot, o hindi nila alam ang sagot. Ngunit maaari kong kumpirmahin na ang Pangulo ng Estados Unidos ay alam na ang insidente. Ang Estados Unidos ay nasa mataas na alerto, ang mga militaryong puwersa ay nag-deploy ng 3 fleets ng fully loaded aircraft carrier habang 6 na fleets ng combat aircraft ang nakabantay na. 1/3 ng missile silo ng buong bansa ay naka-standby para ilunsad. Si Morrison, na binigyan ng mataas na katayuan sa lipunan, ay nanginginig sa takot pagkatapos niyang sabihin iyon. Napapikit si Fabian nang marinig niya ito, sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay parang nagdilim ang buong mundo at ang kanyang mga mata. Bukas na. Iminulat ni Fabian ang kanyang mga mata sabay paalala sa kanya ng kanyang trader. Sabay na bumagsak ang tingin ni Fabian at Morrison sa big screen. Ang New York Securities Exchange, Nasdaq Securities Exchange, at ang United States Securities Exchange ay sabay na nagbubukas. Nang magbukas ang 3 pinakamalaking stock exchange ng sabay-sabay, libu-libong mga stock ang nagsimulang bumagsak ng sabay-sabay. I drop. Sa nakikita natin, ang bawat stock ay bumabagsak. Isang malungkot na pagganap ng stock market na puno ng pula, walang umuusad. Wala na ang kayamanan. Ang kayamanan na naipon ng Estados Unidos sa daan-daang taon ay mabilis na naglalaho bawat minuto. Ito ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Estados Unidos. Isang masakit na punto sa modernong kasaysayan ng ekonomiya. Ang kayamanan ng mga stockholder ng Estados Unidos ay bumababa habang ang napakalaking bilang ay umaagos sa buong ekonomiya ng mundo. Nangangahulugan ito na ang pandaigdigang kayamanan ay bumababa sa kabuuan. Ang pessimistic na boses ng financial reporter ay ipinalabas sa telebisyon. Gayunpaman, nagdiwang sina Jasper at Henry. Sa katunayan, ang isa sa pinakamadaling paraan upang yumaman ay mula sa digmaan. Excited at kinikilig pa rin si Henry. Ito ay wala sa kanyang negosyo na ang Estados Unidos ay nawawalan ng kanilang pera. Hiniling pa niya na mas marami ang nawala sa kanilang pera. Kung mas marami silang natalo, mas maraming tubo ang makukuha nila ni Jasper. Mr. Lane, narito ang data. Hindi pa natatapos ang video call, at puno ng pananabik ang boses ni Jake habang umaalingaw-ngaw sa telepono, novel drama. 5 minuto matapos magbukas ang merkado, bumagsak ang Nasdaq ng 1,200 puntos at nawalan ng 1,800 puntos ang Dow Jones. Mabilis pa itong bumagsak. Ang buong stock market ay nagbebenta ng mga stock ngayon. Lahat ay nagtitinda ng baliw, ngunit walang bumibili sa kanila. Pagkarinig ni Jasper sa kanya, binuksan niya ang kanyang backstage account. Nakita niya ang pinag-isang pamamahala sa likod ng entablado na namamahala sa daan-daang mga trading account na malinaw na nagpapakita na ang kabuuang proseso ay ginawang kita ang kanyang mga pagkalugi. 5 minuto lang ang itinagal para mabawi ang pagkalugi ng bilyon-bilyong US dollars na dati niyang nai-deploy. Nagkamit pa siya ng ilang milyong tubo. Bukod dito, ang mga numero ay lumiligid pa rin. Ang bawat shift ay mabilis na nakredito sa account. Kung gugustuhin ni Jasper, maaari niyang piliing isara ang posisyon anumang oras, at agad na maikredito sa account ang tubo na nakuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1363. Gayunpaman, si Jasper ay hindi sapat na hanggal upang ibenta ito ngayon. Phew! Nakahinga ng maluwag si Jasper nang ihiga niya ang likod sa executive chair. Hindi may kakaila na sobra siyang na-stress sa panahong ito. Sa wakas, naliwanagan ang lahat, at nagkaroon ng bahaghari pagkatapos ng bagyo. F*6. Pera, toneladang pera.
Nagningning ang mga mata ni Henry habang nakatayo sa tabi ni Jasper at pinagmamasdan ang pag-roll ng mga numero. Hindi niya maiwasang maramdaman ang tibok ng puso niya. Ipinanganak sa pamilya ng batas, walang ideya si Henry tungkol sa konsepto ng pera. Mga numero lamang ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, alam niya na kapag ang mga numero ay umabot sa isang tiyak na antas, maaaring mangyari ang mga pagbabago sa husay. Walang sino man ang tatanggihan ang pagtaas ng kayamanan, o ang bilang ng mga digit na humahaba. Magkano ang inilalagay sa aking account bawat minuto? Excited na tanong ni Henry kay Jasper. Batay sa 100 milyon na iyong namuhunan, humigit kumulang 50 milyon ang natamo bawat minuto. Ngumiti si Jasper. F*6, 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 angal ni Henry. Kung alam ko ang tungkol dito ng mas maaga, kukuha ako ng pautang mula sa mga loan shark. Mabilis na pumapasok ang tubo ni Jasper. Samantala, si Fabian, na bumili ng mga order bago magbukas ang merkado, ay dumaranas ng napakalaking pagkalugi. Liquidation. Mr. Atticus, isa pang account ang nililiquidate. Dahil siya ay kumikilos laban kay Jasper, kailangan ni Fabian ng higit sa isang account para makontrol ang napakaraming pondo. Kaya naman, gumawa siya ng daan-daang account para i-hedge sa pamamagitan ng pagtaya laban kay Jasper, novel drama. Ang hedging ay isang proseso kung saan binili ni Fabian ang lahat ng naibenta ni Jasper. Sa asensya, na-offset nila ang isa't isa sa libro. Ngayon, ang kumikitang posisyon na maaaring kumita bawat minuto at segundo na binili niya noong isang araw ay naging isang nakamamatay na lason. 5 minuto matapos magbukas ang merkado, 28 sa mga account ni Fabian ang naliquidate. Anak ng ab***. Nagmura si Fabian sa galit. Sa sandaling ito, maputlang puti ang mukha ni Mitch. Nagmamadali siyang lumapit nang makatanggap siya ng balita. Napalukot siya sa sofa, at biglang kinausap si Fabian, Mr. Atticus, ano ang dapat nating gawin? Ang Dow Jones Index ay bumagsak ng 1,800 puntos mula noong ito ay binuksan. Batay sa sitwasyon, posibleng bumaba ito sa 3,000 puntos sa isang araw. Ano ang dapat nating gawin? Kapag bumaba ito ng higit sa 2,000 puntos, lahat ng aming mga pondo ay maliquidate. Mr. Atticus, ito ay kabuuang 30 bilyon ng harbor dollars. Hindi ako bulag, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang tungkol doon. Napailing si Fabian at napasigaw sa inis na para bang isang demonyong kumakain ng tao ang nanlilisik kay Mitch. Hindi na napigilan ni Fabian ang kanyang emosyon. Bakas sa nanginginig niyang mga kamay na nagpapanik din siya. Katatapos lang ng tawag ni Morrison, na nasa tabi niya, at lumakad na, puti ang mukha. Kakatawag lang sa akin ng tatay ko. Sinabi niya sa akin na siya ay nasa punong tanggapan na dumadalo sa isang pulong na tinatalakay ang mga hakbang laban sa insidenteng ito ngayon. Wala na siyang oras para sabihin pa sa akin ang tungkol dito, binalaan niya lang akong lumayo kaagad. Walang makakapidyo sa pagbagsak ng stock market. Umalis ka, ngumisi si Fabian, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paano? Lahat ay nahuhulog ngayon at nakatayo kami sa gitna nito. Walang paraan para makatakas tayo. Magdeposito ng karagdagang pondo. Biglang sumigaw si Fabian, namumula ang kanyang mga mata habang humihiyaw na sumisigaw, hindi ako naniniwala na ang mga opisyal sa United States at Federal Reserve ay basta na lang magmamasid sa pagbagsak ng stock market. Tiyak na bailout nila ang stock market. Pupusta ako dito. Magdeposito ng mga pondo sa margin account para maiwasan ang margin call. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1364. Ang desisyon ni Fabian ay naging dahilan upang mahulog si Mitch sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Ang mga stock trader ni Fabian ay lubos na kwalipikado, at nagawa nilang kalkulahin ang figure sa pinakamaikling panahon na posible. Kung gusto mong pigilan ang pagbagsak ng posisyon, ayon sa takbo ng tawag, sa tingin ko kailangan mong magdagdag ng humigit kumulang 500 milyong US dollars. Bukod dito, ito ay bago bumagsak ang gobyerno ng Estados Unidos at Federal Reserve sa 2,500 puntos sa Dow Jones Index, at bago ang isang matagumpay na pagliligtas sa merkado. Nang marinig ito ni Mitch ay namutla ang kanyang mukha. Ang 500 milyong US dollar ay 4 na bilyong harbor dollars. Napakaraming pera.
Noon, naghulog na si Mitch ng 2 billion harbor dollars, kaya wala na siyang natira. Nakuha lang niya ang halagang iyon dahil pumunta siya sa likuran ng kanyang pamilya at inilagay ang ilan sa kanyang mga ari-arian ng pamilya bilang collateral. Ngayon, kakailanganin niya ng napakaraming pera para lang manatiling nakalutang. Kahit na 4 na bilyong harbor dollars ang kabuuang halaga, at hindi na niya kakailanganing gumastos ng ganoon kalaki sa kanyang sarili, hindi pa rin siya makakaipon ng ganoong kalaking pera. Sa pagkakataong iyon ay nakatingin si Mitch kay Fabian na parang humihingi ng tulong. Sabi niya, Mr. Atticus, hindi mo ako pwedeng iwan para mamatay. Malamig na tinignan ni Fabian si Mitch. Kahit na gusto niyang sipin ang walang kwentang bagay na ito, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na hindi ito ang oras para magkaroon ng panloob na alitan o talikuran ang kanyang mga kapanalig. Kahit walang silbi ang kakampi niya, kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para matulungan siya. Pagkatapos ng dibisyon, kakailanganin mong kumuha ng humigit kumulang 700 milyong harbor dollars para sa pagtatakip. Magkano ang maibibigay mo? Ang mga salita ni Fabian ay nagbigay ng pag-asa kay Mitch. Gayunpaman, namula siya kaagad pagkatapos at nahihiyang sinabi, sa tingin ko ay makakapaglabas ako ng 50 milyon ng pinakamaraming. 50 milyon. Nagsimulang tumawa si Fabian dahil sa galit. Mitch, kailangan kong maglagay ng hindi bababa sa 2 bilyong harbor dollars. Joke ba yung 50 milyon? Sabi ni Mitch na may malungkot na tingin, Mr. Atticus, hindi ako ikaw, ni hindi ako nagtataglay ng mga kahangahangang kakayahan. Alam mo kung magkano ang pera ko. Ang perang inilagay ko ay ang perang nakuha ko sa paglalagay ng aking mga stock bilang collateral. Sobra na ito. Hindi kita matutulungan dito. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin. Si Fabian ay tumataya na ang pamahalaan ng Estados Unidos at Federal Reserve ay magliligtas sa merkado. Gayunpaman, hindi niya alam kung, kailan, at kung magagawa nila. Kung mabaygo sila, mawawala sa kanya ang perang inilagay niya bilang pantekip. Bukod dito, mawawalan din siya ng perang inilaan niya para tulungan si Mitch, novel drama. Mr. Atticus, kailangan mo akong tulungan. Kapag nalaman ito ng pamilya ko, patay na ako. Nagpanik si Mitch at napasigaw siya. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin at umabant ng 2 hakbang. Aniya, medyo babalik si Conrad. Kapag nakabalik na siya, puntahan siya at i-dissect ang isyong ito sa kanya. Sa tingin ko ay dapat okay na siya sa pagbabayad para sa iyo. Yung mainlander, natigilan si Mitch. Nasa isang kakilakilabot na posisyon, ngunit minamaliit mo ang mga tao mula sa mainland. Malamig na tumawa si Fabian. Siya ang may pinakamaraming pera ngayon at sa tingin ko dapat kanyang tulungan bilang paggalang sa akin. Gayunpaman, siya ay isang negosyante, kaya hindi siya magbibigay ng pera nang walang anumang benepisyo sa kanyang panig. Kung may requirements man siya, pumayag na lang siya basta hindi masyadong extreme. Kapag binaligtad natin ang sitwasyong ito, gagawin mo lahat ng gusto mo, di ba? Ang pahiwatig na pahayag ni Fabian ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Mitch. Oo, dead end siya ngayon. Siguradong mauubusan siya ng pera maliban na lang kung tapat siya sa kanyang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1365. Gayunpaman, kung sinabi niya sa kanyang pamilya ang totoo at natuklasan nila na inilagay niya ang mga stock na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya bilang collateral, maaaring patayin siya ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, iba ito kay Conrad. Sasagutin ni Mitch ng oo anuman ang mga kinakailangan. Aso lang siya ni Mr. Atticus, kaya kapag binaligtad niya ang sitwasyong ito, malabong guluhin pa siya ni Conrad. Nang maisip ito ni Mitch, mas lalo siyang gumanda. Naiintindihan ko. Salamat, Mr. Atticus. Sabi ni Mitch na may pasasalamat. Puntahan mo si Conrad at sabihin sa kanya na bumalik sa lalong madaling panahon. Tumalikod si Fabian at inutusan ang mga nasasakupan. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Fabian kay Morrison at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang sitwasyon ngayon ay mahirap, kaya kailangan nating makipagtulungan ng buong puso. Kung hindi, walang makakaalis sa walang pinsalang ito. May hindi kaaya-ayang hitsura din si Morrison. Si Morrison at Fabian ang nag-ambag ng pinakamaraming pera sa pagkakataong ito.
Samantala, marami sa perang ginamit ni Morrison ay mga pondo mula sa kanyang investment bank. Kapag nalaman ang bagay na ito, mawawalan siya ng posisyon bilang pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra, baka ay pakulong pa siya ng Lehman Investment Bank. Kung ang Lehman Investment Bank ay nagalit, ang katotohanan na ang kanyang ama ang presidente ng Quantum Fund ay magiging walang kaugnayan. Matapos huminga ng malalim si Morrison, nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Yung bastard, Jasper. Paano niya nahulaan ito?" Gusto rin nitong itanong ni Celine. Nang makatanggap siya ng balita, nasa meeting siya. Ang malaking kaganapang ito ay naging dahilan upang tapusin kaagad ni Celine ang kanyang pagpupulong. Alam niya na ang mga nakatataas mula sa investment bank ay agad na gustong magsimulang talakayin ang mga countermeasure para sa pagharap sa sitwasyon. Bumagsak ang stock market at ang mabibigat dito ay ang mga investment bank na mayroong pamumuhunan sa lahat ng dako. Ito ay isang napakaseryosong krisis para sa mga bangko sa pamumuhunan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangko sa pamumuhunan ay kikita ng pera mula sa mga pamumuhunan, at ang mga ari-arian na kanilang namuhunan ay mawawalan ng pera kapag sila ay nahaharap sa isang krisis sa pananalapi. Oo naman, nang bumalik si Celine sa opisina, nakatanggap siya ng espesyal na tawag sa telepono mula kay Paulson, ang presidente. "Miss Maynard, naniniwala ako na alam mo na ang nangyari sa United States." Seryoso ang tono ni Paulson. Tumango si Celine at sinabing, "Oo, pero hindi ko alam ang detalye." "Sir, gaano na ba kalala ang oras na ito?" Novel drama. Tinanggal ni Paulson ang kanyang salamin at pinunasan ito ng isang piraso ng tela. Sabi niya, "Nasa isang emergency na talakayan ang mga nakatataas ngayon. Nasa state of emergency ang bansa. Masasabi ko lang sa iyo na ito ay mas seryoso kaysa sa may isip ng sinuman. Huwag na nating pag-usapan ito. Sa ngayon, nagsisimula ng mawalan ng pera ang ating investment bank. Bukod dito, ang pagkawala ay lalago lamang sa paglipas ng panahon. Ang tagapangulo ay naghahanda para sa isang pulong. Sa loob ng 10 minuto, iuulat ko ang sitwasyon sa board of directors at pati na rin sa mga shareholders. Bago yan, sana may magawa ka para sa akin, Miss Maynard." Tumango si Celine, "Pakisabi sa akin. Sana makilala ko at makausap si Jasper." Bahagyang kumunot ang noo ni Celine at sinabing, "Sa palagay ko ay wala siyang oras para sa ganoong bagay sa kritikal na panahon na ito. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo. Dapat mong malaman na ang mga shareholder ay biglang interesado kay Jasper. Sa tingin ko ang tanging tao sa mundo na makikinabang dito ay maaaring kaibigan mo." Ayon sa mga hula ng mga analyst ng investment bank, maaaring kumita si Jasper ng hindi bababa sa 10 bilyong US dollars mula rito. Kahit na pinaghandaan si Celine para sa ganoong bagay, nabigla pa rin siya sa kaibuturan ng marinig ang figure.